I'm going to Malaysia. And finally, after 1 month na pagkulat sa pag-process, na-nadyo ko yung flight o ma-enjoy. Alright, so nasa Laina na tayo. Airport na. Entrance. Tuloy. My name is Honey and welcome back to my channel, Honey's MY Stories. And for our second MY story, i-share ko po sa inyo ngayon yung actual na pag-travel ko from Philippines papunta po dito sa Malaysia. At i-share ko rin po sa inyo kung ano po yung mga requirements ngayon sa NAIA Airport upang makabiyahe po tayo while we are on COVID pandemic. So if you are interested in that, please keep on watching. Okay, no? I'm going to say goodbye. Wait. So, today is May 8, 2021, and this is my last day sa Manila. Tomorrow morning will be my flight. So, tonight, manghipos ko sa akong gamit. Nag-procrastinate mo ko. Huwag ko nang hipos. Umuma na akong flight sa'yo. Maglakaw ko niya sa'yo. Okay, so manghipos ko ron. Moments later. 3 hours lang akong tulog because pa-alarm ko 1:45 kaya para makalakaw ko diri around 2:30 para sure na makalakaw ko sa'yo because importante na makadala sa airport 3 to 4 hours before our flight para sure na ma-process na ito ng documents so di ito mabiyaan sa atong biyahe. So pray for me for a safe flight, although once you'll see this video, wala na ako sa Malaysia. Oh my god. I'm going to Malaysia na shoot for you. So, for now, I'll say bye-bye and good night. Alright, so nasa Laina na tayo. Airport na. Entrance. A few minutes later. So next will be magpa-refund lang yung ticket. Since OFW na tayo, may refund tayo ng travel box na 550. Now, pag-check-in, we were looking for these documents na kailangan mo to travel to Malaysia. Letter of undertaking, swab test results, my safe travel receipt. Kasi magka-quarantine kami doon for 14 days. And then yung BGIM, which is like an approval letter for my entry to Malaysia and my overseas employment certificate because I'll be an official OFW soon. Starting today, OFW Malaysia. Alright guys, so after ng check-in, proceed ka na po sa immigration. Pero before ka mag-line up sa
immigration personnel, may kailangan ka pang i-fill out na departure card. Yung departure card, kailangan i-fill out yung details and ibigay din yun sa immigration. Tip din guys, na kung magta-travel kayo, magdala po kayo ng ballpen. Kasi marami po kayong i-fill out na form. May i-fill out kayong form na ibibigay nyo po sa check-in counter sa airlines nyo. The same din sa pagpunta mo sa immigration, may departure card ka na i-fill out. So, kung wala kang ballpen, diba? Paano ka mag-fill out? Tsaka, hindi din safe na maghihirap tayo ng ball. Especially ngayon kasi pandemic. Just to be safe, diba? After na fill out ng departure card, punta na po tayo sa immigration. So, wala po akong videos dito kasi bawal po pictures and videos. So, kasi wala pa akong ka-travel. Tapos, so, yun. Wala ko nag-video. So, sa immigration, ito po yung mga requirements na kailangan kapag mag-travel ka. Syempre, hindi mawawala yung passport mo since this is an international travel. Kailangan mo talaga ng passport. Wala po tayong passport. Syempre, hindi po tayo makakapagbiyahe. Of course, since OFW po tayo, kailangan din po natin ng Overseas Employment Certificate. Dapat dalawa po yung dalhin nyo. Yung unang Overseas Employment Certificate, yun po yung gagamitin nyo or ibibigay nyo sa pagpapa-refund ng travel tax. Para makuha po ninyo yung 550 na refund, kailangan nyo po yung isang copy ng Overseas Employment Certificate. At yung isang copy naman, yun yung ibibigay nyo sa immigration personnel. Kailangan nyo din po ng PDOS Certificate or Pre-Departure Orientation Seminar. Make sure na nag-PDOS po tayo kasi sa PDOS po, malalaman po natin yung mga benefits or help na ibibigay po ng Pilipinas in case may mangyari po sa atin sa ibang bansa. Diba? May mga news po tayo naririnig. Unfortunately, may ibang OFWs po na hindi pinapalad sa ibang bansa at kailangan nila ng tulong. Then, kung nag-PDOS po kayo, alam niyo po kung saan kayo pupunta at kanino po kayo pwedeng humingi ng tulong. So, next is insurance. Mahalaga po ito kasi kung baka po may mangyari sa atin sa ibang bansa, at least insured po tayo para secure po tayo at yung mga maiiwan po natin pamilya sa Pilipinas. Yung sinasabi ko pong 4 requirements, noon pa man, yun din po talaga yung requirements pag nagta-travel as an OFW. So, ngayon, since nasa pandemic na po tayo, kailangan po natin ng notarized COVID declaration form. Ang COVID declaration form po ay isa pong dokumento na nagsasaad na alam po natin yung mga risk na pagta-travel while on COVID at susundin po natin ang health protocols po ng Pilipinas at ng bansang pupuntahan po natin. Aside from that, since nasa pandemic po tayo, kailangan din po natin ng swab test result and make sure that negative po ito at valid po siya sa travel date po natin. Depende po yan sa kung saan countries po kayo pupunta. Malaysia po, ang requirement po nila ay not later than 72 hours pagkuha po ng COVID testing. So, sa akin po kasi, ang travel po namin May 9. So, para less than 72 hours, nagpa-swab test po kami nung 7. Para sure na pasok po doon sa 72 hours before the travel time. So, sa akin, since pumunta po ako Malaysia, kailangan ko din po ng approval letter of entry sa Malaysia. They call it DGIM approval letter. And then yung MDEC din po, na nagsasaad din po na magtatrabaho po ako dito. Kasi magko-quarantine po kami, kailangan din po namin na My Safe Travel Booking. Nagsasaad po ito na nakapag-book na po kayo ng isang hotel quarantine facility dito sa Malaysia para pagdating nyo from the airport, ihahatid na lang po kayo sa kung saang hotel po kayo nakabook. So, sa akin, on my case, sa pag-travel ko po, meron po akong 9 documents na ipinakita po doon po sa immigration personnel. And tip po, kung isang grupo po kayo, it's best po, sabay po kayong pumila para yung mga naunang pumila na lang po ang tatanungin. In my case po kasi, 5 po kami nag-travel. So, isa po ako dun sa huli sa linya. And yung tinanong lang po is yung first 2 po na nasa linya. So, kaming nasa dulo, wala na pong tanong, diretso na po kami pasok. So, wala na pong problema. Tsaka minsan kasi nakakatakot yung mga, hindi naman sa sinisita sila, pero minsan kasi
na nga yun. Pero, next! Parang, next! Next! Parang silang galit. So, ayun. So, after that, punta na tayo sa boarding gate. Ng immigration at doon din po namin ipaprocess yung mga requirements po namin sa entry namin sa Malaysia. Doon din po i-check yung mga documents namin para po sa aming quarantine. Ayan! So, dito po nagtatapos ang ating second MY story. And thank you so much po sa lahat po ng nanonood. If you have questions, please feel free to comment down below at sasagutin po natin yan sa abot po ng ating makakaya at ang ating kaalaman. So, sana po may natutunan po kayo kahit konti po dito sa second MY story natin. And if you like this video, please give this a thumbs up. And of course, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please click on the subscribe button and the notification bell
para lagi kayong updated sa aking future uploads. Once again, this has been Honey, and this is my second MY story. See you next week. Bye-bye for now.